Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. May mga kasinungalingang kayang sumira ng isang buong pamilya at may mga katotohanang sa sandaling lumabas ay kayang magwasak ng lahat ng inakala nating tama at totoo. Ngayong gabi, samahan natin ang isang babaeng pinagkaitan ng katarungan sa isang tahanang binuo sa pundasyon ng pag-ibig ngunit unti-unting winasak ng kasakiman. Ito ang kwento ng kanyang pakikipaglaban para sa dignidad sa gitna ng pinakamatinding pagtataksil na maaring maranasan mula sa mga taong kanyang minahal. Ang bigat ng katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tila isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Hiraya. Nakaluhod siya sa malamig na sahig na gawa sa marmol sa gitna ng malawak nilang sala, habang ang mga mata ng pamilyang dapat sana'y kumakalinga sa kanya ay nakatutok na parang mga nagbabagang sibat. Isang maliit na kahon ng alahas na walang laman ng marahas na inihagis ni Doña Amora sa kanyang harapan. Gumawa ito ng isang nakakabinging kalansing na bumasag sa katahimikan. Huwag ka nang magkunwari, Hiraya. Huwag mo nang gamitin yang maamo mong mukha para pagtakpan ang kabulukan ng pagkatao mo. Ang boses ng kanyang biyenan ay kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay tila patalim na humihiwa sa kanyang puso. Alam na namin ang lahat. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inilibot niya ang kanyang paningin, naghahanap ng kahit katiting na awa o pag-unawa, ngunit wala. Ang mukha ni Doña Amora ay puno ng pagkasuklam. Si Dante, ang kanyang bayaw, ay nakatayo sa likod ng ina nito. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib na tila isang hukom na naghihintay na lang magbaba ng hatol. At si Miguel, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Nakatayo lang ito sa gilid, malapit sa malaking bintana. Ang mukha ay nakalingon sa dilim sa labas. Hindi siya nito magawang tignan. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salitang ibinabato sa kanya. Huwag ka nang magmaang-maangan, sigaw ni Dante at humakbang ito palapit. Narinig kita kagabi, Hiraya. Narinig kitang kausap mo ang pamilya mo sa Baryo Amihan. Umiiyak ka pa nga, hindi ba? Naawa ka sa kanila. Kailangan daw nila ng malaking pera para maipagamot ang tatay mo. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Totoong tumawag siya sa kanyang pamilya kagabi. Totoong nalaman niyang muling sumumpong ang sakit sa baga ng kanyang ama. Ngunit hindi kailanman humingi ng pera ang kanyang mga magulang. Ang pag-uusap nila ay puno ng pangungumusta at pag-aalala. Hindi ng panlilimos. Pinihit ng kanyang bayaw ang katotohanan para maging isang sandata laban sa kanya. Hindi totoo yan. Umiiling na sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nangungumusta lang po ako. Hindi po sila humingi ng pera. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amora. At saan naman nila kukunin ang 5 bara ng ginto na nawawala sa aking kahadeyero, Aber? Nagkataon lang ba na nawala ang mga yon matapos ang tawag mo? Hiraya, hindi kami ipinanganak kahapon. Alam naming mahirap lang kayo. Isang tukso ang ganyang kalaking halaga para sa isang tulad mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat paratang ay isang pagyurak sa kanyang pagkatao. Hindi ang ginto ang iniiyakan niya, kundi ang dignidad niyang winawasak sa harapan ng kanyang asawa. Muli, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Miguel, nagmamakaawa. Miguel, pakiusap. Sabihin mo sa kanila, halos hindi na marinig ang kanyang pagsusumamo. Sabihin mong hindi ko magagawa yon. Kilala mo ako, Miguel. Mahal kita. Sa wakas ay lumingon si Miguel, ngunit ang mga matang sumalubong sa kanya ay hindi ang mga matang puno ng pag-ibig at pagtitiwala na dati niyang nakikita.
Ang mga yon ay puno ng pagkalito, ng pagkataranta, at ng isang bagay na pinakakinatatakutan niya, pagdududa. Umiwas ito ng tingin, at sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya na nag-iisa na lang siya sa laban na ito. Lumapit si Doña Amora at yumuko. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito na ngayon ay tila lason sa kanyang pangamoy. Dahil sa apelyidong Montenegro na daladala mo, pagbibigyan kita. Bulong nito na may halong pagbabanta. Hindi ako tatawag ng pulis. Isang malaking kahihiyan sa pamilya natin kapag nalaman ng buong San Bartolome na mayroon tayong isang magnanakaw sa pamamahay na ito. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itinaas ang kanyang mukha. Binibigyan kita ng isang araw para aminin ang kasalanan mo, Hiraya. Isauli mo ang ginto. Pagkatapos, palalayasin kita na parang isang aso. Pero kung titigasan mo yung ulo mo, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Binitiwan siya nito ng marahas. Tumayo ito at naglakad paalis, kasunod si Dante. Naiwan si Miguel na nakatayo pa rin, isang estatwang walang buhay. At si Hiraya, naiwan siyang nakaluhod, basang-basa sa luha, sa gitna ng malawak at malamig na sala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso, isang pusong unti-unting dinudurog. Ang isang silid, gaano man kalaki at karangya, ay maaaring maging isang kulungan kung ang pinto ay isinara ng may pagdududa. Sa pagitan ng 4 na sulok ng kanyang kwarto, pilit hahanapin ni Hiraya ang mga alaala ng kahapon, isang kanlungan mula sa masakit na kasalukuyan. Ngunit paano kung ang mismong mga alaalang yon ang magpapatunay na ang paraisong inakala niya ay matagal nang may lamat? Isang mahinang pag-ikot ng susi sa seradura ang narinig ni Hiraya mula sa labas. Iyon ang hudyat na siya ay opisyal ng isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at tumayo mula sa pagkakaluhod. Ang mga binti niya ay tila namanhid, hindi dahil sa tagal ng pagkakaluhod sa sala, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting lumulukob sa kanyang buong pagkatao. Naglakad siya patungo sa bintana, sa mismong kinatatayuan ni Miguel kanina. Mula roon, tanaw niya ang hardin na maingat na inalagaan, mga rosas na namumukadkad, mga halamang laging dinidiligan. Perpekto. Isang perpektong larawan na nagtatago sa nabubulok na katotohanan sa loob ng mansyon. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang lamig niyon ay tila gumagapang sa kanyang balat, ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aapoy na sakit sa kanyang dibdib. Paano nangyari ito? Paano ang lalaking nangakong proprotektahan, siya pang unang tumalikod? Ang isip niya ay lumipad, pabalik sa isang mas payak at mas masayang panahon, pabalik sa dalampasigan ng kanilang baryo, Amihan si Bandama. Ang hangin ay amoy alat at ang sikat ng araw ay mainit sa kanilang mga balat. Magkahawak kamay silang naglalakad ni Miguel sa dalampasigan. Ang mga paa nila ay lumulubog sa basang buhangin. Walang mansyon, walang Doña Amora, walang mga matang mapanghusga. Tanging sila lang dalawa, ang alon at ang langit. Mahal na mahal kita, Hiraya, sabi ni Miguel. Huminto sila sa paglalakad at iniharap siya nito. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Masaya ako kapag kasama kita. Simple lang ang buhay mo dito, pero ito yung kapayapaan na hindi ko mahahanap sa San Bartolome. Ngumiti si Hiraya. Masaya rin ako, Miguel. Ikaw ang nagbigay kulay sa simpleng buhay ko. Doon, sa harap ng papalubog na araw, lumuhod si Miguel. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Nang buksan niya iyon, tumambad ang isang singsing na may maliit, ngunit maningning na bato. Hiraya Salcedo, sabi ni Miguel.
Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Pakasalan mo ako. Hayaan mong dalhin kita sa mundo ko. Pangako, aalagaan kita. Mamahalin kita. Ikaw lang, habang buhay. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi habang isinusuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Ang oo na isinagot niya ay kasing liwanag ng pag-asang dala ng kanilang pag-iibigan. Ang matamis na alaala ay biglang napigtas nang maalala niya ang unang beses na humarap siya sa ina ni Miguel. Ang ngiti ni Doña Amora ay hindi umabot sa mga mata nito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na nabili sa murang halaga. So, ikaw pala si Hiraya, sabi nito habang umiinom ng tsaa sa kanilang sala. Isang mangingisda ang ama mo, hindi ba? At sa isang baryo ka lang nakatira? May diin sa salitang baryo na para bang isa itong karamdaman. Opo, Doña Amora. Ikinararangal ko po ang pamilya ko at ang aming lugar. Magalang niyang sagot. Ngumiti lang ang matanda. Ang pag-ibig ay isang bagay, Hiraya. Pero ang pamumuhay sa apelyidong Montenegro ay iba. Sana ay handa ka. Doon pa lang ay naramdaman na niya ang lamig. Ngunit ang pagmamahal niya kay Miguel ay mas matindi. Inakala niyang kaya niyang patunayan ang kanyang sarili. Na sa paglipas ng panahon, matatanggap din siya. Subalit may isang tao na buong puso siyang tinanggap. Naalala niya ang ama ni Miguel, si Don Lino. Isang tahimik ngunit mabait na tao. Isang araw, habang nag-iisa siya sa hardin, nilapitan siya nito. May iniabot itong isang maliit na kahon. Sa loob, may isang kwintas na may palawit na hugis araw. Para sa iyo, iha, nakangiting sabi nito. Huwag mong isipin ang sinasabi ng asawa ko. Minsan, nakakalimutan niyang nanggaling din siya sa hirap. Tumingin ito sa kanya ng may pagmamahal na parang tunay na anak. Ikaw ang liwanag ng bahay na ito, iha. Huwag mong hahayaang patayin ninuman ang liwanag mo. Iyon ang unang at huling pagkakataon na naramdaman niyang may kakampi siya sa loob ng bahay na yon. At ngayon, wala na si Don Lino para ipagtanggol siya. Isang malakas at malamig na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Bumukas iyon at pumasok ang isa sa kanilang mga katulong. Dala ang isang bandeja ng pagkain. Inilapag iyon sa maliit na mesa ng walang imik at mabilis ding lumabas. Muling ikinandado ang pinto. Napatingin si Hiraya sa pagkain. Masasarap na ulam, mainit na kanin. Ngunit tila naging abo ang lahat ng iyon sa kanyang panlasa. Paano siya makakakain kung ang kanyang kaluluwa ay gutom na gutom sa katarungan? Narinig niya ang muling pagbukas ng pinto. This time, hindi na ito ikinandado. Iniluwan yun si Miguel. Sa isang iglap, isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Hiraya. Nandito na siya. Siguro ay natauhan na siya. Siguro ay lalapitan siya nito, yayakapin, at hihingi ng tawad. Naglakad si Miguel palapit sa kanya. Ang mukha nito ay gusot, puno ng pag-aalinlangan. Huminto ito sa kanyang harapan, ngunit hindi man lang siya magawang hawakan. Hiraya, panimula nito, ang boses ay pagod. Miguel? Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang nakakaawang pagsuko. Para matapos na to, mahinang sabi nito, bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Umamin ka na lang kaya? Darating sa buhay ng isang tao ang isang sandali na kailangan niyang mamili, ang manatiling nakalugmok sa pait ng kataksilan o ang gamitin ng mga basag na piraso ng kanyang puso para gawing sandata. Ang pag-ibig na inakalang muog ay gumuho na. Ngayon, sa kanyang pag-iisa, isang bagong lakas ang isisilang mula sa abo ng kanyang mga pangarap. Ang mga salitang binitiwan ni Miguel ay lumutang sa hangin, mas mabigat at mas nakakamatay
kaysa sa isang tunay na lason. Umamin ka na lang kaya? Para kay Hiraya, ang tanong na yon ay hindi isang mungkahi. Iyon ay isang hatol. Napatitig siya sa kanyang asawa. Ang munting pag-asang sumilay sa kanyang puso kanina ay namatay na parang isang kandilang biglang inupuan ng hangin. Sa isang iglap, ang lahat ng matatamis na alaala, ang pangako sa dalampasigan, ang mga halik, ang mga pangarap, ay nagmistulang isang malaking kasinungalingan. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi ang Miguel na minahal niya. Isa itong estranghero, isang duwag, isang malamig, at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Hindi ito tawa ng kagalakan, kundi tawa ng isang taong wala ng anumang maaaring mawala pa. Umamin. Ulit niya. Ang boses niya ay wala ng bahid ng panginginig. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Umamin sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Para ano? Miguel? Para matapos na ang gulo? Para hindi na maabala ang mapayapa mong buhay at ang perpekto mong pamilya? Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Miguel. Hindi nito inaasahan ang pagbabago sa kanyang tono. Hiraya, hindi sa ganon. Nagsimula itong magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Hiraya. Hindi sa ganon, humakbang siya palapit. At sa kauna-unahang pagkakataon, si Miguel ang umatras. Tumingin ka sa mga mata ko, Miguel, at sabihin mo sa akin, naniniwala ka ba talaga na isa akong magnanakaw? Na kaya kong gawin ang ibinibintang nila sa akin? Hindi ito makasagot. Ang mga mata nito ay palingalinga. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. At iyon na ang sagot na kailangan ni Hiraya. Hindi ka makasagot. Dahil sa kaibuturan ng puso mo, alam mong hindi totoo. Patuloy ni Hiraya, ang bawat salita ay may bigat. Pero mas pinipili mong maniwala sa kanila. Dahil mas madali yon, hindi ba? Mas madaling isakripisyo ako kaysa kalabanin ng ina mo. Hindi mo naiintindihan ang pressure na... Pressure? Muling tumawa si Hiraya at sa pagkakataong ito, may kasama ng pait at puot. Huwag mong pag-usapan sa akin ang tungkol sa pressure, Miguel. Isang taon na akong nabubuhay sa ilalim ng bubong na ito na parang laging nakatapak sa mga basag na bote. Bawat kilos ko, sinusukat. Bawat salita ko, tinataya. Tiniis ko ang lahat ng yon dahil mahal kita. Dahil umasa akong balang araw, ipagtatanggol mo ako. Natahimik si Miguel, wala na itong masabi. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-amin sa lahat ng akusasyon ni Hiraya. Pamilya ko sila, Hiraya. Anong magagawa ko? Iyon ang huling pananggang sinabi ni Miguel, ang mga salitang sumira sa huling hibla ng pagmamahal na natitira sa puso ni Hiraya. Tumingin si Hiraya sa lalaking dati buong mundo niya. Ngayon, ang nakikita niya na lang ay isang mahinang anino. Ang pag-ibig na nag-aalab dati ay naging abo. Ang pagkadismaya ay naging galit. At ang galit na yon ay nagsisimula ng maging isang determinasyon. Tama ka. Mahinahon niyang sabi na lalong ikinagulat ni Miguel. Pamilya mo sila. At ako, hindi. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinubad ang singsing na isinuot nito sa dalampasigan ng Baryo Amihan. Ang singsing na sumisimbolo sa lahat ng kanilang mga pangarap. Inilapag niya yon sa mesa, sa tabi ng bandehang puno ng pagkain. Ang kalansing niyon ay tila isang pinal na tunog ng kanilang pagwawakas. Umalis ka na, sabi niya, hindi na nakatingin dito. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumalikod si Miguel at lumabas ng kwarto. Ang pagsara ng pinto ay hindi na kasing sakit ng dati. Sa halip, ito'y parang isang paglaya. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan, ngunit hindi na siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Naglakad siya patungo sa salamin at tiningnan ang sarili niyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng may namumugtong mga mata, magulong buhok, at wasak na puso.
Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang bagong ningning sa kanyang mga mata. Isang ningning ng paglaban. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi ito pagpunas ng pagsuko, kundi pagpunas para mas luminaw ang kanyang pananaw. Hindi nila ako sisirain, bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang yurakan nila ang pangalan ko at ng pamilya ko. Lalaban ako. Kahit mag-isa. Habang ang isip niya ay nagliliyab sa determinasyon, pilit niyang hinahalungkat ang kanyang alaala. Naghahanap ng kahit anong pwedeng kapitan. Anong gagawin niya? Paano siya lalaban kung wala siyang ebidensya? At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan na parang kidlat. Si Don Lino, ang mabait niyang biyenang lalaki. Naalala niya ang huling pagkakataon na nakausap niya ito, ilang linggo bago ito pumanaw. Ipinakita nito sa kanya ang paborito nitong lugar sa bahay, ang maliit na silid-aklatan. Habang nag-uusap sila, itinuro nito ang isang malaki at antigong grandfather clock sa isang sulok. Ang oras ang magsasabi ng lahat ng katotohanan, Hiraya. Sabi nito na may makahulugang ngiti. Laging bantayan ang orasan. Noon, inakala niyang isa lang iyong kasabihan mula sa isang matanda. Ngunit ngayon, habang inuulit-ulit niya ang mga salitang iyon sa kanyang isip, isang napakalaking posibilidad ang biglang nagbukas sa harap niya. Ang orasan. Sabi nila, ang mga pader ay may tainga. Ngunit minsan, ang mga bagay na matagal nang tahimik at tila walang buhay, isang lumang libro, isang upuan, o isang antigong orasan ang siyang nagtatago ng pinakamalalim na mga lihim. Sa isang bahay na puno ng kasinungalingan, ang tanging pag-asa ay maaring nasa isang lugar na matagal nang kinalimutan. Linggo ng umaga. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang huwad na kabanalan. Narinig ni Hiraya ang mga yabag sa pasilyo, ang mahihinang pag-uusap, at sa huli, ang tunog ng makina ng kanilang mamahaling sasakyan. Papunta na sila sa simbahan. Si Doña Amora, na walang pagsidla ng pagkasuklam sa kanya, ay tiyak na uupo sa unang hilera, mag-aabot ng malaking donasyon at magdarasal na parang isang santa. Si Dante, na siya ngang ugat ng lahat ng ito, ay mag-aantok sa tabi ng ina. At si Miguel, marahil ay ipagdarasal nito na sana'y matapos na ang lahat sa paraang hindi siya madudungisan. Ang kabalintunaan ng lahat ng iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Hiraya. Naghintay siya ng 10 minuto pa matapos umalis ang sasakyan. Tiniyak niyang wala na kahit ang anino nito sa mahabang driveway. Nang sigurado na siyang ligtas, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng kanyang pinto. Hindi na ito nakalak. Marahil ay iniisip nilang wala naman siyang mapupuntahan. Bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Halos marinig niya ang kabog ng sarili niyang dibdib sa sobrang kaba. Ang mga larawan ng pamilya Montenegro na nakasabit sa pader ay tila mga matang nakamasid ng huhusga. Dati, tinitingnan niya ang mga larawang iyon ng may pag-asa. Ngayon, wala siyang makita kundi pagkukunwari. Nakarating siya sa tapat ng pinto ng silid-aklatan ni Don Lino. Gaya ng inaasahan, nakalak ito. Mula nang pumanaw ang matanda, ipinagbawal na ni Doña Amora ang pagpasok dito na para bang gusto na ring ibaon sa limot ang alaala ng kanyang asawa. Ngunit si Hiraya ay may kutob. Pamilyar siya sa pagiging simple ni Don Lino. Kinapa niya ang itaas na bahagi ng hamba ng pinto, isang lugar na luma at gasgas na. At doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang malamig na piraso ng metal. Ang susi. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok niya ang susi sa seradura. Isang marahang pag-ikot, isang mahinang kalansing, at bumukas ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at pinakintab na kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay nababalot sa alikabok, ngunit naroon pa rin ang aura ng kapayapaan na laging hatid ni Don Lino.
Isang maliit na paraiso sa gitna ng impyernong kanyang kinalalagyan. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang kanyang pakay. Doon, sa isang sulok, maringal na nakatayo ang grandfather clock, mataas gawa sa dark mahogany at tahimik. Ang pendulum nito ay hindi na gumagalaw. Tila namatay na rin kasama ng may-ari nito. Ang oras ang magsasabi ng lahat ng katotohanan, Hirea. Laging bantayan ang orasan. Ang mga salita ni Don Lino ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nilapitan niya ang orasan. Sinimulan niyang kapain ang bawat pulgada ng makinis na kahoy. Hinaplos niya ang mga ukit, sinuri ang mga gilid, binuksan ang maliit na pinto sa harap para silipin ang mga pabigat. Walang kakaiba. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Marahil ay guni-guni niya lang ang lahat. Marahil ay nababaliw na siya sa sobrang pagnanais na makahanap ng pag-asa. Muli niyang tiningnan ang malaking bilog na mukha ng orasan. Ang mga numerong Romano, ang mga kamay na nakatigil. At doon niya napansin, sa ibabaw ng numerong Dzadsim, may isang maliit, halos hindi kapansin-pansing butas. Hindi ito bahagi ng disenyo. Masyadong perpekto ang pagkakabilog nito. Ginamit niya ang kanyang kuko para suriin iyon at naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang isang maliit na panel. Maingat niya itong hinila at tumambad sa kanya ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na lente. Isang microcamera na buong husay na ikinubli. Napasinghap si Hiraya. Tama siya. May itinatagong lihim ang orasan. Mabilis niyang sinuri ang paligid ng kamera at nakakita ng isang maliit na puwang sa gilid. Gamit ang dulo ng isang paperclip na nakita niya sa lamesa ni Don Lino, maingat niyang itinulak ang nasa loob. Lumabas ang isang napakaliit na memory card. Hawak niya sa kanyang palad ang pag-asa. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti ng tagumpay. Ngunit ang kapwang ngiting iyon ay agad na napawi nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa labas. Ang tunog ng mga gulong ng kanilang sasakyan sa batuhan ng driveway. Maaga silang umuwi. Isang alon ng panik ang biglang bumalot kay Hiraya. Dali-dali niyang isinara ang maliit na panel. Ikinuyom ang memory card sa kanyang palad at nagmamadaling lumabas ng silid-aklatan. Mabilis niyang ikinandado ang pinto, ibinalik ang susi sa pinagtataguan nito at halos takbuhin ang pasilyo pabalik sa kanyang kwarto. Kasabay ng pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba, ang marahas na pagsara niya ng pinto ng kanyang silid. Sumandal siya roon, habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakarera. Ligtas siya. Sa ngayon, ibinuka niya ang kanyang palad. Doon nakalatag ang maliit na itim na piraso ng plastik. Isang bagay na walang halaga sa paningin ng iba. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang tanging sandata. Ito ang susi sa katotohanan. Ngayon, kailangan na lang niyang malaman kung paano ito bubuksan bago siya tuluyang maubusan ng oras. Ang katotohanan ay parang liwanag. Gaano man ito pilit na takpan, palaging may paraan para ito'y sumilip. Sa isang maliit na piraso ng teknolohiya, nakatago ang isang katotohanang mas madilim pa sa inaakala. Isang katotohanang sisira sa lahat ng maskara at maglalantad sa tunay na kulay ng mga taong pinagkatiwalaan. Nanginig ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang memory card. Ang maliit na bagay na yon ay tila mas mabigat pa sa 5 bara ng ginto na ibinibintang sa kanya. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang isang luma at medyo gasgas ng laptop. Ang laptop na dala niya mula pa sa Baryo Amihan bago siya ikasal. Ito ang kanyang kasama sa pag-aaral, ang saksi sa kanyang mga pangarap. Ayaw niyang gamitin ang bago at mamahaling laptop na ibinigay sa kanya ni Miguel. Pakiramdam niya, madudungisan lang ang ebidensya niya kung gagamitin niya ang anumang bagay na konektado
sa mga Montenegro. Matagal-tagal bago bumukas ang lumang laptop. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras. Nang sa wakas ay umilaw ang screen. Halos hindi niya maipasok ang memory card sa sobrang panginginig. Huminga siya ng malalim. Para ito sa katotohanan, bulong niya sa sarili. Para kay Tatay Lino. Nang mahanap niya ang video file, nag-alinlangan siya ng isang saglit. Handa na ba siyang makita ang katotohanang alam niyang dudurog sa anumang natitirang pagtingin niya para sa pamilyang ito? Kinagat niya ang kanyang labi at pinindot ang play. Ang video ay kuha mula sa isang mataas na anggulo, mula mismo sa kinatatayuan ng grandfather clock. Malinaw na tanaw ang buong silid-aklatan. Ang petsa at oras sa sulok ng screen ay nagpapatunay na ang video ay kuha 2 gabi na ang nakalipas, ang gabi bago siya akusahan. Sa una ay walang nangyayari, tanging ang tahimik na silid lang ang nakikita. Ngunit ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Amora at kasunod niya si Dante. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Naglakad ang mag-ina patungo sa pader kung saan nakakubli ang kahadeyero sa likod ng isang malaking painting. Binuksan ito ni Doña Amora nang may pamilyar na kombinasyon. Tumambad ang laman niyon, mga dokumento, alahas, at ang 5 makakapal at kumikinang na bara ng ginto. Dalian mo na, Dante. Baka may makakita pa sa atin, utos ni Doña Amora. Ang bibigat naman nito, ma. Reklamo ni Dante habang isa-isang inilalabas ang mga ginto. Halatang hirap na hirap ito sa bigat. Patunay na hindi ito sanay sa mabibigat na gawain. Nang mailabas na ang lahat, isinara ni Doña Amora ang kahadeyero at ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto. Humarap siya kay Dante. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. Ngayon, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko, sabi ni Doña Amora, at ang bawat salita niya ay tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Hiraya. Bukas ng umaga, kapag tinanong kita, sasabihin mong nakita mo si Hiraya na kahina-hinala. Sabihin mong narinig mo siyang nakikipag-usap sa telepono na kailangan ng pamilya niya ng pera. Malinaw? Paano kung hindi maniwala si Kuya? Nag-aalalang tanong ni Dante. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Amora. Anak ko si Miguel, kilala ko yan. Mahal niya ang asawa niya, oo. Pero mas mahal niya ang kapayapaan sa loob ng pamamahay na ito. Mas matatakot siyang suwayin ako kaysa ipagtanggol ang babaeng yon. Humakbang ang matanda palapit sa kamera. Hindi alam na ang bawat kilos at salita niya ay naitatala. Huwag kang mag-alala. Dagdag pa nito, ang boses ay puno ng lason. Isang hamak na taga-baryo lang yan. Madaling paniwalaan na magnanakaw siya. Hindi siya kailanman naging isang tunay na Montenegro. Isa lang siyang palamuti. At ang mga palamuti, kapag nagasgasan na, itinatapon. Hindi na napigilan ni Hiraya ang pagtulo ng kanyang luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Ang bawat patak ay kumakatawan sa bawat kasinungalingan, bawat pangmamaliit, at bawat sakit na tiniis niya. Ang babaeng nasa video ay hindi isang ina na nagliligtas sa kanyang anak. Ito ay isang halimaw na handang manira ng buhay ng ibang tao para pagtakpan ang sarili nilang pagkakamali. Nang matapos ang video, hindi gumalaw si Hiraya. Nakatitig lang siya sa blankong screen, ngunit ang kanyang isip ay nagliliyab. Ang pagdududa ay nawala na. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Mabilis siyang kumilos. Ikinonekta niya ang kanyang telepono sa laptop. Humanap siya ng isang lumang USB sa kanyang bag. Paulit-ulit niyang kinopya ang video file. Isa sa laptop, isa sa telepono, isa sa USB, 2, 3. Sinigurado niyang mayroon siyang sapat na kopya, sapat na bala para sa giyerang haharapin niya. Nang matapos ang paglilipat ng file,
Akma na sana niyang isasara ang video player, ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Isang kutob. Paano kung may iba pa? Paano kung may nangyari bago pa sila pumasok sa silid-aklatan? Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya, ngunit imbis na isara, hinila niya pabalik ang timeline ng video. Itinuon niya sa oras bago dumating ang mag-ina. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot niya muli ang play. Hindi handa sa kung ano pa ang maaari niyang matuklasan. May mga sugat na kayang paghilumin ng panahon, ngunit may mga pagtataksil na kapag nalaman mo, ay para kang sinaksak ng paulit-ulit sa parehong lugar. Ang sakit ay hindi na lamang sa puso. Ito'y kumakalat sa buong kaluluwa, pinapatay ang bawat hibla ng tiwala at pagmamahal na minsan mong iningatan. Ang screen ng laptop ay muling nagliwanag. Ang video ay nagpapatuloy, ilang oras bago ang pagnanakaw na inirecord. Ang silid-aklatan pa rin ang tanawin, tahimik at walang tao. Ngunit ang pinto niyon ay bahagyang nakaawang. Sapat lamang para marinig ang mga boses na nag-uusap mula sa labas, sa may pasilyo. Ang unang boses ay pamilyar at puno ng desperasyon. Boses ni Dante. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kuya. Pinagbabantaan na nila ako. Sabi nila, kapag hindi ako nakabayad sa loob ng 1 linggo, malalaman ng buong San Bartolome ang tungkol dito. Ang puso ni Hiraya ay biglang kumabog ng mas mabilis. Naroon ang pangalawang boses, isang boses na minsan ay himig sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tila tunog ng isang babasaging salamin. Boses ni Miguel. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Dante? Tigilan mo na yang pagsusugal na yan. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. At ngayon, idadamay mo pa kami sa gulo mo? May halong inis at pag-aalala sa boses nito. Kuya, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Pahiram mo na ng pera. Babayaran din kita, pangako. Pagmamakaawa ni Dante. Pera? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga na hindi malalaman ni Mama? Alam mo namang lahat ng pera ko, kontrolado niya. At kahit meron man, hindi ko ibibigay sa'yo para lang itapal sa mga utang mo sa sugal. Mariing sagot ni Miguel. Narinig ni Hiraya ang isang mahinang paghikbi mula kay Dante. Kung ganon, wala na talaga akong pag-asa. May ibang plano si Mama, pero ayokong gawin yon. Ayoko siyang idamay. Idamay? Sinong idamay? Tanong ni Miguel. Isang mahabang katahimikan. Iyon ang sandaling huminto ang paghinga ni Hiraya. Nakatutok ang kanyang buong atensyon sa audio ng video. Pakiusap. Pakiusap. Ipagtanggol mo ako, Miguel. Ipakita mong mali ako nang iniisip. Huwag mong sabihing, bulong ni Miguel. At sa tono nito, alam na ni Hiraya na naiintindihan na ng kanyang asawa kung sino ang tinutukoy ng kapatid nito. Wala na kaming ibang paraan, kuya. Umiiyak na sabi ni Dante. Sabi ni Mama, ito lang ang solusyon para mailigtas ako, para mailigtas ang pangalan ng pamilya. Muling naghari ang katahimikan. Bawat segundo ay tila isang karayom na tumutusok sa balat ni Hiraya. Hinihintay niya ang isasagot ni Miguel. Hinihintay niya itong sumigaw, magalit at sabihing, subukan niyo lang saktan si Hiraya. Ako ang makakalaban niyo. Hinihintay niya ang pangako nito sa dalampasigan na maging totoo. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ni Miguel ay hindi iyon. Narinig niya ang isang malalim na pagbuntong hininga, isang buntong hininga ng pagsuko. Bahala na kayo ni Mama, sabi ni Miguel sa isang boses na pagod at pinal. Basta huwag niyong idamay si Hiraya. Sa simula, ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto, umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Hiraya. Umalingaw-ngaw hanggang sa tuluyan nitong binasag ang kanyang puso sa milyon-milyong piraso. Hindi lang pala alam ni Miguel. Pumayag siya. Hindi man siya ang gumanap, hindi man siya ang nagplano, ngunit ang kanyang pananahimik, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang pagpayag, iyon ang pinakamatinding pagtataksil sa lahat.
Naghugas siya ng kamay. Hinayaan niyang itapon siya sa mga leon para lang mailigtas ang sarili nito sa gulo. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal, pisikal na, para siyang sinasakal. Ang mga luhang kanina'y puno ng galit ay napalitan ngayon ng mga luha ng isang pusong namamatay. Mas masakit pa ito ng 1,000 beses kaysa sa mga paratang ni Doña Amora. Dahil ang paninira ng kaaway ay inaasahan mo na. Ngunit ang pagtalikod ng taong minamahal mo, iyon ang pumapatay. Ibinagsak ni Hiraya ang takip ng laptop. Dumausdos siya mula sa upuan at napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa gilid ng kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa katahimikan ng kanyang kulungan, umiyak siya ng walang tunog. Umiyak siya para sa babaeng nagmahal ng buong puso. Umiyak siya para sa mga pangarap na ngayon ay abo na. Umiyak siya para sa katotohanang mas masahol pa sa isang bangungot. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Nang maubos na ang kanyang mga luha, wala nang natira, kundi isang malamig at malawak na kawalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa salamin at tiningnan ang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Hiraya na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mapanganib, isang bagay na hindi na kayang masaktan pa. Wala na ang pag-ibig, wala na ang awa, wala na ang pag-asa sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bawat pagpindot niya sa numero ay sigurado at may bigat. Isang ring, 2. Hello, San Bartolome Police Station. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay kalmado at kontrolado na parang hindi nagmula sa isang pusong kadudurog lang. Hello, gusto ko sanang may makausap. Ang pangalan ko ay Hiraya Montenegro at gusto kong i-report ang isang krimen. Matapos ibaba ang telepono, nanatili si Hiraya sa kanyang kinauupuan ng ilang sandali. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay kabaligtaran ng nagaganap na digmaan sa loob ng mansyon. Isang digmaang siya mismo ang nagsimula. Wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Wala nang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang natira na lang ay isang malamig na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ang susunod niyang mga hakbang, gaano man kapanganib, ay tama. Tumayo siya. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Sinuklay niya ang kanyang buhok, pinunasan ang anumang bakas ng pag-iyak sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang sarili sa huling pagkakataon, hindi bilang si Hiraya na asawa ni Miguel, kundi bilang si Hiraya Salcedo, ang anak ng isang mangingisda, isang babaeng pinalaki sa katotohanan at dignidad. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Naglalakad siya sa pasilyo ng may bigat at layunin. Bawat hakbang niya sa malaking hagdanan ay tila isang anunsyo. Nasa sala ang pamilya Montenegro, nag-uusap ng pabulong. Tila nagpaplano kung paano siya tuluyang itatapon palabas ng kanilang buhay. Napatigil sila nang makita siya. Anong ginagawa mo dito sa baba? Mataray na tanong ni Doña Amora. Puno ng pagkamuhi ang mga mata. Hindi pa tapos ang isang araw na palugit mo. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Sa halip, ang mga mata niya ay dumaan kay Dante na biglang hindi mapakali at umiwas ng tingin. At sa huli, tumama ang mga ito kay Miguel. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ng kanyang asawa. Hindi nito kilala ang babaeng nakatayo sa harapan niya ngayon. Hindi na kailangang hintayin ang bukas. Kalmadong sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong sala. Dahil may mga bisita tayong darating. Nagsalubong ang mga kilay ni Doña Amora. Anong pinagsasasabi mo? Ang kanyang sasabihin
ay pinutol ng isang tunog na nagmumula sa labas. Isang tunog na pamilyar sa lahat, ngunit hindi inaasahan sa isang lugar na tulad ng kanilang subdivision. Ang tunog ng sirena ng pulis. Pabilis ito ng pabilis, palakas ng palakas, hanggang sa huminto ito sa tapat mismo ng kanilang gate. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ng lahat. Ang pagmamataas ni Doña Amora ay napalitan ng pagkalito. Ang kaba ni Dante ay naging puro takot. At namutla ito na parang isang papel. Si Miguel naman ay napatingin kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tanong. Dalawang unipormadong pulis ang pumasok sa kanilang sala, kasama ang isang lalaking nasa edad 50 na. May matikas na tindig at seryosong mukha. Nakita ni Hiraya ang paggalang sa mga mata nito. Ito si Chief Velasco, isang matalik na kaibigan ng yumaong si Don Lino. Doña Amora, magandang hapon po, bati ni Chief Velasco. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Hiraya na para bang siya ang inaasahan nitong makita. Chief Velasco, anong ginagawa niyo rito? May problema ba? Naguguluhang tanong ni Doña Amora. Pilit na pinapanatili ang kanyang komposura. Nakatanggap kami ng isang tawag, Ginang Montenegro? Sagot ng hepe. Isang tawag? Sinong? Napatigil si Doña Amora at ang kanyang mga mata ay nanlisik habang nakatingin kay Hiraya. Ikaw, anong kalokohan ito, Hiraya? Gumagawa ka ng eskandalo para lang pagtakpan ang kasalanan mo. Ngunit bago pa man makasagot si Hiraya, isang boses ang nangibabaw. Ako po ang nagpatawag sa kanila. Lahat ay napatingin kay Hiraya na ngayon ay humakbang papalapit. Tumayo siya sa gitna ng sala sa pagitan ng mga pulis at ng pamilya Montenegro na parang isang hangganan. Tiningnan niya si Doña Amora, si Dante at sa huli si Miguel. Dahil meron pong krimen na nangyari sa bahay na ito, ang tensyon sa loob ng silid ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang tunog mula sa radyo ng mga pulis. Humarap si Chief Velasco kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-unawa. Anong krimen? Ginang Montenegro? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. At nasaan ang iyong ebidensya? Darating ang oras ng paniningil. Ang bawat kasinungalingan ay may katapat na katotohanan. Ang bawat pagmamaltrato ay may hangganan. At sa harap ng batas at ng mga taong minsay yamurak sa iyong pagkatao, wala nang mas tatamis pa kaysa sa paglantad ng ebidensyang wawasak sa kanilang lahat. Ang tanong ni Chief Velasco ay nanatiling nakabitin sa ere. Nasaan ang iyong ebidensya? Isang mapanuyang kamunang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Amora. Ebidensya? Chief, huwag na po nating palakihin ito. Ito'y isang simpleng away pamilya lamang. Ang manugang ko ay medyo hindi matatag ang pag-iisip ngayon. Nag-imbento lang siya ng kwento para hindi ako nag-iimbento. Ang boses ni Hiraya ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatigil kay Doña Amora. Hindi siya sumagot sa tanong ni Chief Velasco. Sa halip, naglakad siya ng may determinasyon patungo sa malaking telebisyon na nakakabit sa pader ng kanilang sala. Ang kanyang bawat kilos ay kalmado, bawat galaw ay may layunin. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang telepono at isang maliit na connector. Ano yan? Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Dante. Ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Si Miguel ay nakatitig lamang. Ang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkalito at papalapit na pangamba. Alam niyang may mali. Ang Hiraya na nasa harapan nila ngayon ay hindi na ang babaeng kaya niyang kontrolin sa isang salita lamang. Nang maikonekta ni Hiraya ang kanyang telepono sa telebisyon, isang pamilyar na imahe ang lumitaw sa malaking screen. Ang loob ng silid-aklatan ni Don Lino, kuha mula sa isang mataas na anggulo. Namilog ang mga mata ni Doña Amora.
Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Saan? Saan mo nakuha yan? Hindi siya pinansin ni Hiraya. Tumingin siya kay Chief Velasco. Chief, heto po ang ebidensya ko. At pinindot niya ang play. Ang katahimikan sa loob ng sala ay biglang napuno ng mga boses mula sa video. Ang boses ni Doña Amora, naguutos. Ang boses ni Dante, nagrereklamo sa bigat ng ginto. Nakita ng lahat ang bawat kilos nila. Ang pagbukas ng kahadeyero, ang paglabas ng 5 bara ng ginto, ang maingat na pagsasara at pagtatago nito muli. Parang huminto ang oras. Ang kulay sa mukha ni Doña Amora ay unti-unting nawala, napalitan ng kulay abo ng purong takot. Si Dante naman ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ngunit ang pinakamatindi ay ang audio. Ang bawat salita ng kanilang pag-uusap ay malinaw na malinaw. Pinalakas pa ng mga speaker ng home theater system. Bukas ng umaga, kapag tinanong kita, sasabihin mong nakita mo si Hiraya, nakahina-hinala. Isang hamak na taga-baryo lang yan. Madaling paniwalaan na magnanakaw siya. Hindi siya kailanman naging isang tunay na Montenegro. Isa lang siyang palamuti. At ang mga palamuti, kapag nagasgasan na, itinatapon. Ang bawat salita ay tumama na parang isang malakas na sampal, hindi lang sa mag-ina, kundi pati na rin kay Miguel, na ngayon ay nakatingin sa kanyang ina na para bang ngayon lang niya ito nakita. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ito'y peke! Sigaw ni Doña Amora. Ang kanyang boses ay nagpapalit-palit sa pagitan ng galit at desperasyon. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Chief, huwag kayong maniwala dyan. Ngunit ang reaksyon sa mukha ni Dante ay sapat ng kumpirmasyon na payuko ito, hindi makatingin kahit kanino. Ginang Montenegro, sabi ni Chief Velasco, ang kanyang boses ay malamig at opisyal. Ang pag-akusa ng walang basihan ay isang seryosong bagay, pero ang pag-frame up sa isang tao para sa isang krimen, mas malala pa yon. Nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga tauhan na nagsimulang lumapit sa natatarantang mag-ina. Gumuho ang mundo ni Doña Amora, ang babaeng palaging may kontrol. Ang reyna ng kanyang kastilyo ay natalo. Napaupo siya sa sofa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Dante naman ay napasandal na lang sa pader at napaiyak. Ngunit hindi pa tapos si Hiraya. Tumingin siya ng diretso kay Miguel, ang kanyang asawa. Ang lalaking pumayag na mangyari ang lahat ng ito. Isang pait ang gumuhit sa kanyang mukha. Teka, sabi niya, at ang lahat ay muling napatingin sa kanya. May isa pa pong bahagi. Itinaas niya ang kanyang telepono, ang paborito ko, at sa harap ng lahat, muli niyang pinindot ang play. Ngayon, ang maririnig na lang ay ang usapan ng magkapatid sa pasilyo, ang pagmamakaawa ni Dante, at ang mga salitang tuluyang wawasak sa pundasyon ng pamilya Montenegro. Bahala na kayo ni Mama. Basta, huwag niyong idamay si Hiraya. Sa simula, kapag gumuho ang isang bahay, hindi lang pader at bubong ang nasisira. Nawawasak din ang mga alaala, ang tiwala, at ang pag-ibig na bumuo dito. Para sa pamilya Montenegro, ang katotohanan ay hindi isang liwanag na gumagabay. Ito ay isang apoy na tumupok sa lahat ng kanilang itinayo. Ang mga salita ay tila mga multo na nanatili sa hangin, paulit-ulit na umuulit sa nakabibinging katahimikan. Huwag niyong idamay si Hiraya sa simula. Si Miguel ay napaurong na parang sinampal. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at napasalampak siya sa sahig na parang isang manikang pinutulan ng tali. Hindi! Bulong niya, umiiling-iling. Hindi! Hindi yan totoo. Ngunit ang boses mula sa telebisyon ay boses niya. Ang pagsuko sa tono
ay pagsuko niya. Ang pagtataksil ay sa kanya. Tumingin si Chief Velasco kay Miguel at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang personal na damdamin sa mukha ng hepe. Hindi ito ang tingin ng isang pulis sa isang posibleng kasabwat. Ito ang tingin ng isang kaibigan sa anak ng kanyang kaibigan. Isang tingin na puno ng matinding pagkadismaya. Lino, mahinang sabi ni Chief Velasco na para bang kinakausap ang yumaong kaibigan. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin na ninyo si Ginang Montenegro at ang kanyang anak para sa investigasyon. Iyon ang sandaling bumalik sa realidad si Doña Amora. Tumayo siya, ang mga mata ay nag-aapoy muli sa galit. Walang hiya ka, Hiraya. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo kami. Sigaw niya habang nilalapitan siya ng mga pulis. Hindi po ako ang sumira sa pamilya ninyo. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Hiraya. Matagal na po itong sira. Ipinakita ko lang ang mga lamat. Wala nang nagawa si Doña Amora. Wala na ang nag-aapoy niyang mga mata. Wala na ang taas noong tindig. Ang babaeng kaharap nila ngayon ay isang ordinaryong matandang babae na natatakot at talunan. Hindi na siya pumalag nang samahan siya ng pulis palabas. Si Dante naman ay sumunod na lang, ang mga balikat ay nakayuko sa pagkatalo. Ang muka ay basang-basa sa luha ng pagsisisi at kahihiyan. Nang mawala na sila sa pinto, ang tanging natira sa malawak na sala ay si Hiraya, si Miguel na nakaluhod pa rin, at si Chief Velasco. Ginang Montenegro, sabi ng hepe kay Hiraya, kakausapin ka namin sa istasyon bukas para sa formal mong salaysay. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang. Isang magalang na tango ang ibinigay nito bago sumunod sa mga tauhan niya palabas. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Dahan-dahang gumapang si Miguel palapit kay Hiraya. Niyakap nito ang kanyang mga binti. Ang muka ay ibinaon sa kanyang damit. Hiraya, mahal ko, patawarin mo ako. Humahagulgol nitong sabi. Nagkamali ako. Natakot ako, Hiraya. Natakot ako kay Mama. Pero nagsisisi na ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa damit ni Hiraya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagsusumamo. Dati, ang ganitong eksena ay dudurog sa puso niya. Dati, yayakapin niya ito at sasabihing, ayos lang ang lahat. Ngunit iba na ngayon. Tiningnan niya ang tuktok ng ulo ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit wala na siyang maramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay isang malawak at nakakalungkot na awa. Awa para sa kahinaan nito. Awa para sa pag-ibig na nasayang. Isang patay na pag-ibig. Dahan-dahan at walang emosyon. Inalis niya ang pagkakayakap nito sa kanyang mga binti. Umurong siya ng isang hakbang. Miguel, sabi niya, at sa sobrang kalmado ng kanyang boses, napaangat ito ng tingin. Tapos na tayo. Mula sa kanyang likuran, kinuha niya ang isang brown envelope na inihanda na niya kanina pa. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang mga papeles sa loob. Inilapag niya ang mga ito sa center table, sa tabi ng singsing na isinoli niya. Ang mga salita sa ibabaw ng dokumento ay malinaw. Petition for annulment. At sa ilalim, sa espasyo para sa petitioner, naroon ang kanyang pangalan. Pirmado na. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ano? Ano to? Hiraya. Hindi. Huwag mo namang gawin to. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Kaya nating ayusin to. Umiling si Hiraya. Walang nang dapat ayusin, Miguel. Dahil wala nang natira. Paano mo aayusin ang isang bagay na dinurog mo ng kusa? Tumayo siya at naglakad patungo sa hagdan. Hindi niya kinuha ang singsing. Hindi na niya kailangan iyon. Hiraya! Saan ka pupunta? Hiraya! Pakiusap! Pagmamakaawa ni Miguel, sumusubok na tumayo.
Huminto si Hiraya sa paanan ng hagdan, ngunit hindi siya lumingon. Kukunin ko na ang mga gamit ko, sabi niya. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Aalis na ako sa impyernong ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa pag-akyat. Iniwan si Miguel na nakaluhod sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya. Hawak ang mga piraso ng papel na magpapalaya sa babaeng sinumpaan niyang proprotektahan. Ilang buwan na ang lumipas. Ang gumigising kay Hiraya ngayon ay hindi na ang bigat ng katahimikan sa isang malaking mansyon, kundi ang ginintuang sikat ng araw na sumisilip sa kanyang bintanang gawa sa kapit. Ang hangin ay hindi na amoy mamahaling pabango at pagkukunwari, kundi amoy alat ng dagat at sariwang isda, ang amoy ng kanyang tahanan. Bumangon siya at nagtungo sa dalampasigan. Ang bawat tapak niya sa malambot na buhangin ay isang paalala na nakatayo na siya sa sarili niyang lupa. Pinanood niya ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay tila nagpipintas sa kalangitan. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang pilat na hindi na marahil mabubura, ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lamang itong bahagi ng kanyang pagkatao, isang paalala ng kanyang katatagan. Sa gilid ng dalampasigan, nakatayo ang isang maliit na kainan na gawa sa kawayan at pawid. Sa itaas ng pinto, may isang karatulang gawa sa kamay na nagsasabing, "Kainan ni Hiraya." Ito ang kanyang bagong simula. Itinayo mula sa kaunting naipon niya at sa tulong ng kanyang pamilya at mga kababaryo. Dito, ang niluluto niya ay hindi mga putahing pangmayaman na walang lasa, kundi mga simpleng pagkain na puno ng pagmamahal. Tanghali na at puno ang maliit na kainan. Ang ingay ng tawanan ng mga mangingisda at ang kwentuhan ng mga tindera sa palengke, ang musika sa kanyang pandinig. "Hira, isa pa ngang sabaw," sigaw ni Mang Jun, isa sa mga suki niya. "Opo, Mang Jun, sandali lang po." Nakangiting sagot niya habang abala sa pagsasandok. Lumapit sa kanya si Aling Nena, ang may-ari ng katabing tindahan ng sari-sari. "Narinig mo na ba ang balita, Hira?" Pabulong nitong tanong. "Anong balita po, Aling Nena?" "Ang mga Montenegro daw sa San Bartolome, na ibenta na pala yung mansyon nila. Sabi ng pinsan ko na nagtatrabaho doon, pagkatapos daw masentensyahan yung mag-inang salbahe, ipinagbili na daw lahat ng ari-arian para makapagpiyansa at pambayad utang. Tahimik na umalis ng bayan. Wala na raw nakakaalam kung nasaan." Tumangulang si Hiraya. Walang galit, walang tuwa. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Tapos na ang kabanatang iyon ng buhay niya. Ang kanilang tadhana ay hindi na niya problema. Nang hapon na yon, habang nagliligpit siya, isang kartero ang huminto sa tapat ng kanyang kainan. May iniabot itong isang sulat. Nang makita niya ang pangalan ng nagpadala, sandali siyang natigilan. Miguel Montenegro. Ang sulat ay galing sa isang address sa Maynila na hindi niya kilala. Tinitigan niya ang sulat kamay na minsan ay nagpakilig sa kanya. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ano kaya ang laman? Mga paliwanag? Pagsisisi? Pagmamakaawa? Ilang buwan na ang nakalipas, siguro ay gigibain siya ng sulat na ito. Ngunit ngayon, habang hawak niya ito, wala siyang naramdamang pait o pagnanais na malaman ang nilalaman. Ang katahimikang natagpuan niya sa Baryo Amihan ay mas mahalaga kaysa sa anumang salitang isinulat nito sa papel. Pumasok siya sa maliit na kwarto sa likod ng kainan at kinuha ang isang baul na kahoy, ang baul ng kanyang ama, kung saan nakatago ang mahahalaga nilang gamit. Dahan-dahan niyang inilagay sa loob ang hindi pa nabubuksang sulat sa tabi ng mga lumang litrato at ng kwintas na hugis araw na bigay ni Don Lino. Isinara niya ang baul. Ito ay isang pagpapasya. Ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan. Hindi na nito didiktahan ang kanyang kinabukasan. Lumabas siyang muli
at tumayo sa harap ng kanyang kainan. Tanaw niya ang papalubog na araw, ang parehong araw na sumaksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pagkadurog. Ang dagat ay kalmado. Ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Hindi ito isang pilit na ngiti, hindi rin isang mapait na ngiti. Ito ay isang ngiting totoo, isang ngiting malaya, isang ngiting puno ng pag-asa para sa bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at paglaya ni Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama si Hiraya. Ang samahan kayo sa bawat kabanata, mula sa pinakamasakit na pagluha hanggang sa pinakamatamis na pagngiti, ay isang karangalan para sa akin. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang kanyang kwento, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng kanyang bawat pagdurusa at ang tapang ng kanyang bawat paghakbang. Ang kwento ni Hiraya ay higit pa sa isang salaysay ng pagtataksil at paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano natin nilalabanan ang mga pagsubok ng may buong dignidad. Ito ay isang testimonya na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asang dala ng isang bagong umaga ay laging posible. Naway ang kanyang katatagan ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat, na kahit gaano man tayo kadalas saktan o maliitin, palaging mayroong lakas sa loob natin para tumayo, ipaglaban ang tama, at piliin ang kapayapaang nararapat para sa ating sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay hindi lang mga salita. Ito ay mga kwentong nagbibigay lakas din sa amin at sa iba pa nating mga tagapakinig. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Naway ang kapayapaan at pag-asa ay laging sumainyo.